What's up mga idol, magandang gabi. At ito ay pag-uusapan natin ay patungkol doon sa pagtanim ng cuttings ng hibiscus. Merong isang nag-comment sa akin sa Facebook page ko at yun ay ating sasagutin para mas maganda at malinaw yung kalalabasan ng ating puno. Big shoutout tayo muna kay Idol Prisco Alberico. So ayan siya. At kay Idol Buhay Bukid Mix Vlog. So ayan siya. At kay Idol Joseph. Ayan siya. Big shoutout sa inyo sa lagi niyong pagsuporta sa aking mga pinopost na mga video, lalong-lalo na sa aking YouTube channel. At iyon, magsisimula na tayo mga idol. Doon sa tinanong sa akin ni Idol, doon patungkol lagi yung ginagawa ko sa paggagawa ng bonsai, doon ako lagi bumabase sa clacking. So, halimbawa na lang, sa paggawa ng ugat ng sustainable bonsai, iyan ay kinakailangan natin na meron tayong tinatawag na apat lagi. Na pagka nasa gilid ka, nasa side ka, kita mo pa rin yung kabila. Kapag nasa front ka, kita pa rin yung kabila. So kahit saan kang anggulo pumunta doon sa ating trongko, may makikita pa rin tayo na ugat o sanga o flowing ng trunk natin. So, for example, dumako tayo dun sa sinabi niya na kaya ko daw bang bumuhay o nakabubuhay ba ako ng cuttings ng hibiscus na malaki. So, hindi lang hibiscus ang nasubukan ko sa malaking cuttings. So, nagawa ko na din yan sa sampalok, nagawa ko na din sa bayabas, nagawa ko din sa Ficus microcarpa at sa tugas at argaw. So, ayan, nagagawa yan lahat. Kaso nga lang, pag malaki na itinatanim natin na cuttings, kinakailangan na natin sa kanya, i-anchor na natin siya doon sa paso. Kasi once na nagalaw yan, yung hair roots niya mismo na nagsusupply sa kanya para mabuhay, pag naputol yun, namamatay ka agad. Pero meron naman minsan nangyayari na yung puno, nabubuhay yung kalahati, namamatay naman yung kalahati, gawa nung naputol yung ugat doon, nagalaw. So yun lang yung nasupplyan ng ugat, yung part na kalahati na yun. So anyway, magsimula na tayo. Yung pagtatanim ng malaking malaking sanga, for example, ang tamang pagtatanim kasi ng cuttings natin, hangga't maaari, magsimula tayo sa gatingting lang, mga ganyan lang siya. Kasi pagka ganyan, halimbawa't nagkaugat na yan, nagkaroon na siya ng nabuhay na natin yan, ito kasing maliit na 'to, kaya natin siyang i-layout sa gusto nating mangyari. Kung ano man yung gusto nating porma sa kanya. So ayan, pagka ganyan kasing maliit pa lang yung cuttings natin at nabuhay, puwede natin siyang ilikot sa gusto nating mangyari. So yun naman yung advance nung galing ka sa cuttings ng hibiscus, argaw, sampalok, tugas, banyan. Sa banyan kasi puwede naman fuse yan, eh. So ito yung advance na nagtanim tayo ng gatingting na 'pag nabuhay siya, kaya nating gawin yung ganyang design sa kanya. Ito naman yung sumunod na kinakailangan ipe-prepare na natin yung cuttings na kung gusto natin magtanim ng malaki. For example, halimbawa na lang, gagawa tayo ng mga 1 inches. So yeah, 1 inches na cuttings ng hibiscus. Ngayon 'pag gumawa tayo ng ganyang cuttings ng hibiscus, ang kinakailangan na natin diyan, ang kukunin na nating cuttings yung may mga abang na. For example, halimbawa na lang, 'di ba nahihirapan nga tayong magkaroon ng abang sa mga puno. So kung meron tayong makikita sa mga sanga natin halimbawa ganito, may mga sanga na siyang ganyan. So yeah, 'yan ang kukunin na natin yung part na 'yan. Yung part na 'yan ang kukunin natin. So ito na ngayon siya, halimbawa na lang, kukuha tayo ng sanga galing sa wild, kukuha na kaagad tayo ng may abang, ayan. So hindi natin kinakailangan ng marami kaagad abang, yung dalawa lang na yan okey na. Siguro nakikita niyo naman o napapanood niyo sa ibang bansa yung mga ginagawa ng mga Malaysian, Vietnam, Taiwan, na yung paggawa nila ng puno hindi kaagad nila kinukuha yung marami na abang, gawa ng bubuhayin muna natin yung cuttings, then 'pag nabuhay na natin, diyan tayo magpoproseso sa dalawa na yan. So tapos, halimbawa ganito, 'pag nakakuha tayo ng cuttings hindi mo na itutuwid na ganyan 'yan. Dito ngayon sa pagtatanim natin na 'to, hindi tayo magtatanim ng patuwid sa kanya kung nakuha natin sa wild yung cuttings. So ang gagawin natin kaagad, islant na kaagad natin 'yan. Halimbawa, ganyan na natin siya. So 1 inches. So ayan, ganyan lang kahaba, okey na. Tapos ito yung putol niya, 'di ba?
Tapos meron ditong isang sanga. Tapos may sanga rin dito isa. So, yung dalawa lang na yan. So, ito na ngayon yung proseso na pag nagtanim tayo niyan, ilagay na agad natin sa clacking. Bawa yan. For example, ito, 4 o'clock na yan. So, 4 o'clock, sumunod niyan, yung, ito lang kukunin natin yung 4 o'clock na yan. Tapos, 1 o'clock. So, ayan. Ngayon, ang proseso nito, kunin natin yung first branch niya sa 4 o'clock. Diyan tutubo. So, ito, top view to. Top view ng trunk. So, ito yan, top view ng trunk na to. Ayan. Ngayon, ganun din yung pagproseso dun sa roots. Halimbawa, pag gumawa tayo ng roots, dito sa baba na to, bibiyakin kagad natin, ang gagawin natin ganito. Ito yung kahoy, tapos ito yung balat niya, di ba? So, ayan, balat yan. Balat. Ito ngayon, hihiwalayin natin to. Lagyan na agad natin to ng cutter. Kakatirin lang yan. Ayan. So, ayan. Tapos, pagka naano nyo na ngayon, ito nga yung balat, nakaangat yan, nakaangat. Nakaangat siya. Nakaangat na ganyan. So, ito yun. So, pagka ngayon inangon natin yan, biniyak natin to, magkakaroon to dito ng ganyan. So, ito, ayan na siya. So, meron akong ginawa, hindi ko pa, nandoon. Yung in-update ko sa inyo nung nakaraan. So, hahanguin natin yon para mapakita ko sa inyo yung developing ng roots niya. So, siguro, next year, pagkatapos, kasi hindi pa natin magagawa dahil malamig ang panahon. So, mapapansin nyo, yung mga puno ko ngayon, mga tulog yan. Hindi ganun kalakas kasi nga, yung panahon malamig, tulog yung mga puno. So, ito na ngayon siya, balik tayo dito. So, ito ang advantage naman ng malaki sa maliit. Ito kasi, pag ganyan kaliit, hindi natin magagawa yung ganito, na clacking sa ugat niya kagad. So, ang ginagawa ko naman dyan, halimbawa, ito yung plastic bag. Plastic bag. Diretso siya. Nandito yung isang ugat na malaki. So, yung gagawin kong movement sa kanya, ganito. Dito ko agad bibigatan. Yan. Ito yung malaking ugat niyang isa. Diyan ko na agad bibigatan yan. Yan. Nandito yung mabigat, so balance siya. Then dito ako gagawa halimbawa ng foliage sa kanya. Tapos gagawa ko na dito ng depth konti. So, ayan siya. So, yun yung advance nito dito sa malaking sanga na tinanim natin. Ang advance naman nito ng from cuttings na ililikot natin yung tronko sa gusto natin mangyari. Ito naman, fixed na yan na ganyan na itsura niya. Ganyan na itsura ng katawan. Pero, ang advance naman nito dito, kayang gawin yung ugat sa malaki. So, merong problema dyan sa malaking cuttings na ito, nangyari na sa akin to na bibili na sa akin yung puno, hindi ko na ibinenta gawa ng namatay. Sayang siya. Sayang materyales. Kasi nga, yung sinasabi ko sa pagtanim ng cuttings, walang problema kahit gusto nyo ganyan kalaki itanim nyo na hibiscus cuttings. Nabubuhay yan. Ang kinakailangan lang natin sa hibiscus o kahit anong puno na gagawa tayo ng cuttings kahit na sabihin mo markot pa yan. Ito ang problema niya. Kapag halimbawa na lang, kumuha tayo ng malaking cuttings, halimbawa, yan, mag-uugat yan So ito, magkikiloid dyan, magkikiloid, di ba? So pag nagkiloid ngayon yan, nagawa natin ngayon yung 4 na ugat, 4 o'clock, 8 o'clock, 11, and 1. So magkakaroon to dito. Kakaroon yan dyan. Yan. Ito naman yung negative niya na hindi maganda mangyayari. So, nagkaroon ka ng ugat na develop na siya, then naging bonsai na din. Nagawa na natin gusto sa kanya. Ito problema. Hindi naghilom yung nasa loob. So, yun. Pwedeng mamatay yung bonsai, gawa na open yung ilalim. Kasi, nakapat na yan, nakapat na siya, araw-araw natin binabasa yan. Yung loob nito, yung part na to, yung part na yan, bukas. Ito yung ugat natin, yan. Ito, bukas yan.
bukas din 'to. Mangyayari ngayon sa kanya, araw-araw dinidilig, 'di natin napapansin nabubulok na diyaan, umaabot na dito yung bulok, umaabot na rin diyan yung bulok. Ngayon 'pag nag-abot yan, eto na, dun na papasok lahat ng bakterya, langgam, fungus, aphids, mga ganyan, na pupuwedeng ikamatay ng puno natin. So, ang mai-a-advice ko lang, doon sa pagtanim ng malaki, dapat pag-abutin natin yung sugat, ay yung hilom. Halimbawa ito, halos talaga ayan, saradong-sarado na yan. Magiging sarado dapat yan, yung part na yan. So, dapat walang butas yan, walang butas yan. So kahit ganyan kalaki yung itanim nyong hibiscus o kahit na anong puno, hangga't maaari, yung pinakaloob ng, yung pinakailalim natin na to, walang butas, walang panggagalingan ng sakit o tubig na pwedeng matulog sa loob para mabulok yung loob natin. So bago tayo matapos, ito, ulitin ko. So bukas yan, bukas tong taas na to kasi malaki nga yung tinanim nating cuttings. So may posibilidad na iyan ay mabulok, mag-aabot yan. Ito yung mangyayari sa kanya. So open to yung part na yan, mabubulok yan. So itong nasa ilalim ito, dahil araw-araw natin binabasa, mag-aabot yan. Pag nag-aabot yan, pwedeng bahayan ng langgam. So tapos pag binahayan ng langgam ngayon yan, magkakaroon ng lupa sa loob, lalo siyang mabubulok na mabubulok kasi nga, yung dinadala nilang lupa minsan, o kaya yung kahoy na nauubos nila dito sa loob, nagiging ano siya, yung laging basa, hindi siya madaling matiyo. So yun yung nakikita ko sa langgam na pumapasok dito. Ubusin nila lahat ng mga malalambot na part ng kahoy hanggang maging parang itlogan nila yun eh. So yun siya. Hanggang mabulok na yan. Tapos doon na magsisimula yung dieback natin. So eto na. Ulitin ko uli. So nasa top view tayo. Halimbawa top view ng ugat. So ito, front, 4 o'clock, 8 o'clock, 11 and 1, back roots yan na ano, para hindi siya cross. So naka ano tayo, parang X kumbaga. So tapos ngayon, ito naman, first branch, 4 o'clock. Second branch, ayun yung second branch sa taas, 8 o'clock. Ito naman back branch, puro ano yan, 11 and 1. So yan, basic lang to na pwedeng mabago yung design. Kumbaga, para lang madali natin maintindihan yung clacking sa paggagawa ng bonsai. Kasi kadalasan nakikita natin, di ba? First, sunod, second, nandito na. So umaangat na, nawawala na yung depth. Kasi nga, pag naglagay tayo dito ng first at second, anong nangyayari, bumababa yung depth natin, nagiging punggok na punggok yung ano natin ay para hindi na siya proportion sa trunk. So yun yung nagiging problema. So diyan lang ako bumabase. Inuuna ko lagi ay first, back, second. Para makita ko at lumabas yung 11 o'clock na back branch. So yun. Sumunod na to. So yun. So ang laki ng negative space niya, no? So negative space yan, no? Laki ng negative space. Ngayon, pag binuo ko ngayon yan, pag binuo ko yan, halimbawa na lang, ito yung, yung number 1 ng primary na to. So ito yung number 1 ng primary. So yung number 2 ay nasa front. So nasa front yung number 2. Then, number 3. So ayan siya. So ito naman, maliit lang yan. Yan. Tapos ito na yung number 2. So number 1 ulit ay nasa likod. Secondary number 1. Tapos secondary number 2. Secondary number 3. So ayan siya. So ito ulit, ganun. So ito maliit din to. Ayan siya. So ito naman ulit. Then dome. So kung mapapansin nyo, malaki pads. Malaki. Sa baba, malaking-malaki. Kasi malaki yung primary natin. So, mentras lumiliit yung primary natin. Lumiliit yung pads natin. Ngayon, dito naman sa mga pads ng mga depth natin, kaya maliit, gawa nung silip na lang sila, depth. Maliit tignan. So, pwede naman lakihan yan kung gugustuhin nyo. Basta bagay o proportion, balance doon sa bonsai natin. So, yun lang po. At maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking mga pagbablog sa aking page. Maraming salamat po sa inyo.